even if I have my supercars or whatever, my greatest achievement is not the cars or how much do I earn. The greatest achievement ko is the smile on my mom and dad's face. Na kaya lang sabihin na parang, ano ko yan. Mahirap sa tondo kasi namulat ako sa gulo. Nung bata ako gusto ko yumaman talaga. Kaya lang, napipigilan ako kasi ang tawag sa amin yan ambisyoso. Lumakay ko sa isang institusyon na kailangan kong mag-aral mabuti. I need to self-support sa sarili ko from third year high school na fourth year college. Kasi ang mga magulang kasi hindi nagsasalita yan eh. Hirap na yan, hindi yung panalalaman. Umalis ako. Nag-stay ako sa tito ko, nag-McDonald's ako, na hindi nila alam. Gusto kong bumalik sa kanila na ma, may magandang buhay na pong nag-aabang sa atin. Problema, hindi ko nagawa. Sabi ko, alis ako ulit. Pero this time, I'll be different. Nag-apply ako, walang tumatanggap sa akin. Kasi nga, credentials ko medyo 8 years elementary, 7 years high school, 7 years college. Sa madaling salita, ni-invite ako sa front row. Isa lang yung tumatak sa utak ko. Yung sinabi ng speaker, Kuya Sam Versosa. Isang beses ka lang mabubuhay sa mundo, sarapan mo na. Eh, nagsisimula ako, hirap. Kasi mahirap lumaki sa isang lugar na alam mong wala kang pera, malamang sila wala rin pera. Yung mga nagiging fan namin sa banda, yun yung ini-invite ko. Nangingilala ako doon ng mga taong hindi ko kakilala. Yung mga taong nakakilala sa akin, yung may tiwala sa akin. I gave myself 5 years to become successful. 2 years na ako nag-millionaires club ako. But by that time, I have my family. I have my parents. Gusto ko sila ng magandang buhay. Sipagan ko. On my 4th, 5th year, I earned around 250,000 pesos ng isang linggo. Hindi na siya bumaba. Sabi ng tatay ko yung unang-unang paycheck ko. Sabi ng tatay ko, dito ka nagsimula. Ngayon, ito na where you ended. Every day, nagchat kami ng mami ko, daddy ko. They always say thank you. Father's Day, I gave them a new SUV. Mas naiyak pa ako. Papunta pa lang ako doon, naiiyak na ako. Pero yung daddy ko ang talagang, totoo ba to? Iba yung feeling na nakabili ka ng sarili mong sasakyan. Iba yung feeling na nabigyan mo sila. It's the best feeling in the world. My greatest achievement is na napag-retire ko sa maaga. At sabi ko sa kanila, hindi na kailangan magtrabaho at simula bukas na ako na ubahan sa inyo ni Papa. Gusto ko lang magpasalamat muna kay R.S. Francisco at kay Kuya Sam Versosa. Kung wala sila, wala kami lahat dito. Eh sa mga hindi ko makakalimutan na sinabi, direct, kahit anong mangyari, hindi ka namin pababayaan. Si Kuya Sam, lagi naman yung sinasabi, huwag kang matakot, nasa likod mo kami. Sila yung naniwala sa isang batang tondo na pwede may mangyari sa buhay. Front row is a really life-changing opportunity. At dahil yan sa dalawang tao na nagtiwala sa mga taong nobody. At alam ko marami pa tayo na magbabagong buhay sa front row. I'm Mark Anthony Cruz, and I am So guys, please welcome Mark Anthony Cruz. Lapit na tayo masyado. Pag sabi ko, hello. Actually, yung video na yun, siguro, it tells everything about me. Ako, ayoko rin magtagal sa inyo. Sorry, nalate ako kasi nasa doon ako sa maliit kong karinderya sa may Timog. So, minsan po dumalaw po kayo dun sa Finenclo. I'm one of the owners there sa simpleng karinderya ko dun. So, ano po, then, sabi ko nga I don't need to be here to earn money. Kasi kumbaga, I'm officially made. I mean, parang ganon. Pero bakit ako nandito? Kasi first, gusto ko malaman nyo na dito kasi sa front row, it's not yung kumita ka, tapos babay na. Ito yung kumita ka, and the only way para ma-bless ka is to share kung paano mo siya kinita. Like yung umupo rin ako dyan, hindi ko rin alam kung ba't ako nandito nun. Ang sabi ko, anong meron dito? Bakit ako nandito? Wala naman akong pera. Sa mga hindi po nakakalam, taga 1020H Tayabas Street, Tondo, Manila po ako. Maraming tao nagsasabi sa akin na, Mark, syempre, yung mga naulal lang naman yung kumikita dyan eh. Di ba, ang daming taong tanga eh. Isipin mo, pare, nakikinig ka sa hindi kumita. Makinig ka sa kumita, tanga. Tama. Di ba, yun eh. Kasi may mga nagsasabi na parang, kasi yung kaibigan ko sumali sa ganyan, hindi naman kumita. O di ba, tanga? Ako yung kumita ng malaki, pre. Ako yung naka-Bentley sa babae. Di ba? Tapos makikinig ka sa hindi kumita, magaling kang kupal ka. Alam niyo yun, sometimes you don't need to be, parang matalino eh. You just need to be wise. Kasi, kumbaga, we're all grown-ups here. Sabi ko kasi yung pakikinggan mo, yung pwede magbago sa buhay mo o yung magaling na kapitbahay mo na nangungutang pa sa'yo. Sabihin lang, mga nauna lang naman yung kumikita dyan eh. Tama. Oo, yung mga nauna lang. Kasi kung totoo yung malamang di na ako kumita eh. 2 years na yung front row bago ako sumali. Pero nagagawa ko pa rin magtapon sa buong company. Hindi ako nauna. Oh, pahiya ka na naman. Sabi niya, shit, marami pa ako mga tanong dyan. Sige, ito yung gift ko. Bago pa itanong, sasagutin ko na para sa'yo. Para masaya, di ba? We made around 2,500 millionaires. From OFW, senior citizens, OFWs, estudyante, lahat. Bakit? Ang negosyo wala pinipiling edad eh. Kapapanood ko lang kagabi kay Logan Paul may in-interview siya, 13 years old. Milyonaryo sa US. Milyonaryo, dollars to
Kung milyonaryo siya at 1 million yung bata na yun, 50 million ang meron siya dito sa Pilipinas. 13 years old. Walang pinipili ang pag-asenso. Nagkataon lang, maraming tao hindi umaasenso. Bakit? Maliit masyado tingin niya sa buhay. Bakit? Ganun kami dati sa Tondo eh. Pag pinanganak ka na mahirap, mamatay ka na mahirap. Basta masaya ang pamilya at sama-sama. Utang. Wala na kayong makain, pare, masaya pa kayo? Pangalawa, hindi ba pwedeng masaya pag may pera ka? May nakita ka na dito, pare, daming pera, manungkot siya. Alam ko, pare, may problema ko, bakit ang dami kong pera masyado? Wala namang ganun eh. Ano may mga problemado? Walang pera. Sa dami na napayaman ng front row, alam mo tip ko sa'yo, huwag kang sumali. Wag! Ang sarap ito, Brad, kami-kami lang. Bakit bro? Nung nakita mo kanina, yung mga pwedeng perks na sa'yo, libreng tour, kotse, nakita mo yung kotse ni Lindon, nakita mo yung laki ng grupo niya, gusto mo eh. Di ba nung lumabas yung 15,000 pesos, dumilim yung paningin mo? Ganun din nangyari sa akin nun eh. Sabi ko, ang ganda, ang ganda. Sabi ko, shit, ang ganda, ang ganda. Ito parang lumabas yung 15,000 pesos, feeling ko, naglolokohan na kami. Bakit? Naniniwala ako lahat ng bagay maganda, pero pag may bayad, lokohan. Bakit? Yan ang tinatawag na employee's mindset eh. Sometimes, kapatid, ang gusto natin, babayaran tayo, depende kung ano trabaho natin. We don't let money work for us. We always work for money. Ina English yung pre. It's hard. Totoo, alam namin yan. Nandito yung kapatid ko eh. Kung meron tatalo sa speakership, yan yun. Napakagaling yan, pre. Nagigets yung point? Alam niyo yung yung story ko, bakit? Bata pa lang kami, magkapatid na kami. O tayo, iba ngayon nyo lang nag-gets? Sabi ni isa, ganun pala yun. Bobo ang puto. Dito ko kami dati nakatira. Ayan, kapatid ko, ako, isa pang kapatid namin, mga magulang ko, dalawa. Ayan. Smart. I was born and raised sa 1020H, Tayabas Street, Tondo, Manila. Yung Kung saan ang tawag sa amin, tanga. Mark Anthony Hindi namin makakalimutan magkapatid yun. Oh, sino nandito? Gusto makita ni Mark? Yung kwarto niya dati. Yun yung time. Si Awong. Isa mga hindi namin makakalimutan ng kapatid ko na tumatak sa amin hanggang tumanda kami. Bata kami noon. Pinapunta kami ng tatay namin sa tita namin. Akala ng tita, alala mo, bro? Sila Tita Days dati? Akala nila, hingi kami pera sa kanila. Pare, lumaki kami mahirap pero hindi kami pinalaki para mamalimos. Ang tawag sa amin, ang tawag ng mga ibang tao sa amin, tanga, walang mangyayari sa buhay namin. Ako, ang daldal ko, sabi ng teacher ko, yung kadaldalan mo, walang mangyayari yan. Pag pumunta ka sa school namin, yung teacher ko, teacher pa rin eh. Oh, is that something to be ashamed of? No. Passion niya yun eh. Ang passion ko kasi magandang buhay para sa pamilya ko. Wala man ako maituro sa'yo, sir. Wala akong maituro sa'yo na sa math, sa English, sa history. Kaya ka turuan paano yumaman. Bakit? Ang dami ko na napayaman eh. Tama mali. O asan yung magtatawa sa akin yan? Na mga tropa ko dati. Asan na sila ngayon? Kasi ako maganda bahay ko eh. Yan o. Dito ako nakatira. Sarap hindi? Oh. Sabi ng ibang tao, yabang mo naman. Tanga, wala ka lang pambili. Real talk eh. Ano in-expect mo? Kung yung mga tipo ng speaker na, alam mo, ang ganda dito. Oh my God. Magsusot ako dito? Hindi siguro. Kasi pinangako sa sarili ko, kapatid ko, ano ako dati, ganun pa rin ako ngayon. Paano ako magsalita noon? Ganun pa rin ako ngayon. Para paglabas ng seat, pag kinausap mo ako, hindi ako yung dito, kapatid, Vicente, paglabas, takantado, hindi. Kung ano ko ngayon, ganun pa rin ako paglabas. Kilala ko ng mga member dito. Ano yung number 2 na gusto ko sa front row? Where can you find a business that you can earn big at the same time you can help other people to reach your own dreams? Siyempre, Brad, nandiyan yung kapatid ko, kailangan nag-i-English ako. Doctorate yung katabi ko, yung kapatid ko, doctorate yan. Kaya ang hirap ng hindi mag-English. Di ba? Totoo eh. Di ba? Ano yung pangatlo? Dumating ako sa pagkakataon, kapatid, kahit di ko ginagawa yung negosyo, kumikita ko ng pera. For example, kapag pumunta kami ng Amerika ng asawa ko, pare, yung taga-Tondo pumuntang Amerika, sa ibang tao, baka araw-araw po kayo nandun, balikan lang. Pero para sa amin na batang Tondo, na galing sa wala, makarating ng Amerika, ibang usapan po sa amin yun. Kasi bakit? Pagdating namin doon, kapatid, wala akong kinausap. Puta, dito nga, kapwa Pilipino man, hindi ako makapag-English. Yung mga Inglesero pa talaga. Di ba, ano, sabihin ko sa kanila, you know ha, oh, come on. Hindi, wala eh. Pero bakit? Pera ko eh. Yung binibili nila, kaya kong bilhin eh. Sabi nga nila, ang universal language, ano? Pera. Di ba? Punta kang taxi. There, I cannot understand you. $100. Okay, I'll take you. Tama mali. Kahit saan kayo makarating, kapatid. Okay lang, bakit? May pera kayo. Tama mali. Pumunta kami ng Amerika, 3 weeks kami, nag-enjoy kami. Pagbalik namin dito sa Manila, pagbalik namin ang asawa ko dito, pumunta kami ng bangko. Pumunta kami front row, pinapalit yung cheque. Sa ibang tao malaki to, sa ibang tao maliit. Pero para sa akin, malaki ho yan. Bakit? Sino naman ako para tumagi sa ganitong pera nang wala naman akong ginawa? Ito. Baka maliit po sa inyo. Today is Monday, June 25, so nagpapalit ako ng cheque. Dito sa video, kasi video na tayo ulit. So, That time kumita ako, 640,000 cash. 240,000 gift certificate. 3 weeks, walang ginawa. Pag nasa Pilipinas ako, kapatid, pandemic, I received one of my biggest checks.
I earn 1.9 million pesos na isang buwan. Sarap hindi? Huwag ka maniniwala, niloloko lang kita. Bakit bro? Kasi yan yung gusto marinig, di ba? Hindi naniniwala ang utak mo, pero gusto mo yung kinikita. Alam ko yun. Ganun din ako nun eh. Sa sobrang ganda, hindi ako makapaniwala. Ano lagi sinasabi? Bro, kasi it's too good to be true eh. Bro, sometimes you need to kailangan maniwala. Ganun lang. Di ba? Oh. Kalahating milyon, almost kalahating milyon sa linggo, pwede na? Sarap. Kahit magastos ka, pero hindi maubos yan eh. Unless adik ka, tsaka sugarol ka. Ubus yan sang gabi. Pero kung para sa pamilya mo, kumain kayo para sa pinakamahal na resto dito, di mauubos yan. Kahit araw-araw kayong kumain dyan. Unless apat pamilya mo. Lahat high-end. Tama mali. Yun eh. Yan oo. Dito lang ako. Dati ako McDonald's boy. Pag-aral ko sarili ko mula 3rd year high school ako 4th year college. Yan. Dati ako kumbahan. Nakasabay ko na po yung mga ni Edgar. Nakapag music video na po kami ni Glock 9. Mark Anthony Cruz featuring Glock 9. Featuring ko lang siya, pre. After that, member natin si Glock 9 tsaka si Diz Barbacena. Parokya ni Edgar. Nag-TV rin po ako. Na-discover ako ng Soko. Hindi, joke lang. Na-discover ako ng producer na makulit. Sabi niya sa akin, nag-host ka ba? Marunong ka mag-host? Sabi ko, hindi po ako marunong mag-host. Sabi niya, 5,000 per taping. Sabi ko, natututunan naman po yan. Ito po ako. Ang bahagi Kasama ko yung ito mga ay PBB. inihatid sa inyo ng High Season Noon 1. Spa. Sila Francine Prieto. Yan. Okay na po. Then I start collecting cars. Yan ang weakness ko before. Sasakyan talaga. Kasi me and my brother never had a chance to have a car when we were growing up. Ang pinaka sa amin sa Tondo, social ka na pag naka-owner ka. Tapos naalala ko dati, yung tatay ko, nasira yung yung owner niya. Pinagbintangan ako. Pumutok. Sabi niya, ginamit mo to, no? Ginamit mo. Hindi nga ako marunong mag-drive eh. Makulit kasi talaga ako ng bata. 2014, I started collecting auto muscle cars. I have the Camaro, the Mustang, the Challenger. Guys, pinag-usapan natin front row. This brought me kung nasan man ako ngayon. Now, it's up to you kung maniwala ko o hindi. Kasi kahit di ka maniwala, mayaman ako eh. Di ba? Yung pinakikita ko sa'yo, kapatid, yung pwede mangyari sa'yo. Ngayon, kung ayaw mo siya tanggapin, anong gagawin ko? Luluhod ako sa'yo? Sige na, gusto ko yumamang kita eh. Ano sabihin mo? Ayoko nga, sarap magmahirap, enjoy. It's up to you to make that choice. Bakit? Sa buhay ng tao, kapatid, walang swerte, walang malas. Walang ganun. You always make a choice. Kung ano yung buhay mo ngayon, yun yung decision mo 5 years, 10 years ago. Kung ano yung magiging decision mo ngayon, this night will determine kung ano buhay mo at pamilya mo 5 years from now. I'm not expecting you guys, sasabihin ko sa inyo na, pare, madali lang to, next month mayaman ka na. Puta, katarantaduhan yun. At wag ka maniniwala pag may nagsabi sa'yo na dito, wala kang gagawin, kikita ka, katarantaduhan din yun. Bakit? May nakita ka na ba nagkaanak, walang ginawa, titigal lang, Wala namang ganun eh. At paulit-ulit mong ginawa yun. 2015, pumunta kayo, mga batang to, nag-i-imagine, no? Mahis kayo, kukutungan ko kayo. Sumo kayo sa parents nyo. 2015, pumunta ako na UAE. Doon ko na patunayan maliit ng tingin ng ibang lahi sa Pilipino. So, bumili ko ng bagay na kalala silang kaya bumili. Ako yung kauna-unang Filipino sa buong UAE, bumili ako ng 20 Continental GT tsaka Rolls Royce. I'm the first and youngest Filipino in UAE to acquire both Rolls Royce and Bentley. Okay, natanong ito. Siyempre, may mga hater ka naman, hindi naman sa inyo yun eh. Pinapahirap na ng company sa inyo pag magawa kayong mayaman tapos mautulo kami. O papahiya kita ulit ng bahagya, ha? Okay? U36356 Rolls Royce, Bentley S18535. Ito yung rehistro ko, Bentley S18535. Pangalan ko, wala mortgage, binayaran kong cash yan. Ito yung Rolls Royce ko, U36356 Mark Anthony Pingal Cruz. Wala siyang mortgage buy. Sarap? Gano'ng kasarap? Yung dating taga-Tondo, tumira, na araw-araw nakikita yung tren. Na araw-araw nagko-commute. Paglabas mo ngayon ng bahay, ito makikita mo. Ito. Bakit? Sumugal ako eh. Bakit? Tinapangan ko eh. Matagal ka na dapat mayaman, duwag ka lang eh. I'll be perfectly blunt. Matagal ka na dapat mayaman, pre. Duwag ka lang. Ngayon, kung magiging duwag ka ngayon, hindi ko nakasalanan yun. Hindi nakasalanan ng mga taong nagbigay sa'yo ng opportunity yan 5 years ago, 10 years ago. Kasalanan mo na yan. We always pray na gusto ko magbago buhay ko. Gusto ko ng magandang buhay para sa pamilya ko. Gusto ko ng magandang buhay para sa anak ko. Pero lahat ng oportunidad, kung ba't hindi ka umasenso, tinanggihan mo. At alam mo, pinakamasakit, tinanggihan ng mga magulang mo yan. Tinanggihan ng mga tito mo yan. Binigay naman sa'yo ulit. Tatanggihan mo ulit. Tapos magtataka ka kung ba't sa long start ng buhay nyo lahat. Lahat kayo mahirap. Kapatid, mahirap maging mahirap. Naranasan namin maging mahirap eh. Tama mali? Yun eh. It's up to you to make that choice.
Ngayon tatanong mo sa akin, ano yung pinakamagandang kotse na bili mo ito? Hi guys, today is the day. Wife ko. Malapit na yung Father's Crush ako Day niyan and eh. birthday ng mami ko ngayon today. May problema ho tayo. So now, we'll be buying them a gift. A car. Sabi nga, di ba, laging tinuturo ang taong mapagmahal sa magulang mas malaki nakakadating. Say, hi, mami. Hi. And hi, Zian. You always buy in cash. Here's the cash. Sinurprise namin yung mga magulang namin. Kami dalawang magkapatid. Happy birthday to you. Alam mo, sabi ko nga, greatest achievement namin, dalawang magkapatid. Napag-retire namin yung mga magulang namin sa trabaho. Bata pa lang kami ng kapatid ko, goal na namin yan. Ano ba ginawa namin? Binili ng kapatid ko ng condominium yung mga magulang ko, binili ko ng kotse yung mga magulang ko. That's why we're so blessed. Sabi nga nila sigat di naman natutulog yan eh. Alam niya kung sino i-bless niya at bakit. Bakit kami binilis? Kasi hinahataw namin, ginagawa namin lahat for our family. Ngayon, my mom and dad, travel na lang yan. Birthday ng nanay ko. Oh, kapatid ko, bibigyan ng pera bukas. Ako, binigyan ko kanina. Happy nanay ko. Kasi sabi ng nanay ko, nakayo ko kayo makasama. Sabi ko, bakit? Kasi pinag-aagawan niyo ako eh. Kasi birthday ko eh. Sabi niya, bigyan niya lang ako pera. Tapos alis kami ng daddy niyo. Gusto kong bilhin lahat ng gusto ko. Di ba yun sabi ni mami? Oh, sabi ng nanay namin eh. Oh, bilang mga anak, ano gagawin namin? Eto ba? Why? Dali maging anak eh. Iiri ka lang ng nanay mo, anak ka na yan eh. Pero mahirap magpaka-anak pare. Paano masasabing anak ka? Kaya mo nga sagutin nanay mo eh. Tama mali. If there's one thing na iiwanan ko sa inyo, always love your parents. Kasi isa lang yan eh. Kaya minsan sarap sipain sa mukha ng mga namatayan ng magulang, bakit tapos iyak ng iyak? I love you ng I love you. Mama, I love you. Tarantado ka. Sinasabi yung I love you sa buhay, hindi sa patay. Tama mali. Pakita mo yun bro. Kasi hindi habang buhay, nandyan sila. Tama mali. Pangalawa, in anything and everything that we do, if you put Him in the middle, we'll never go wrong. Always learn to pray. Sa pagpapasalamat, hindi yung hiling ka ng hiling tapos wala kang ginagawang hayop ka. Gusto ko po na magandang buhay, may opportunity. Ayoko. Puta na gusto mo, Brad. Pagising mo, may Ferrari sa harap mo. Uy, thank you, Lord. Lang ganun, pre. It's up to you to make that decision. It's up to Him to bless you. He will bless you. Pero you need to move. You need to think fast. Kasi tandaan mo, kapatid, yung ginagawa namin, ginawa to para sa lahat. McDonald's boy. Dating announcer. Dating housewife. Housewife pa rin naman yan, pero kumikita ng pera. Kailan mo balak sumubok, pre? Pag lahat ng nasa paligid mo, mayaman na, ano problema mo? 15,000 pesos? Kapatid, bakit? Last week, hindi ka pa nai-invite. Problema mo rin yan eh. 5 years ago, problema mo rin. Walang pinagkaiba. Ang problema lang ngayon, ang problema mo, yung 15,000 pesos mo para makapasok, para umayos ang buhay mo. O para maganda, hindi na namin papalabas sa'yo yung 15,000 pesos. Mas mababa pa, okay lang? Parang nag-brighten up si Sir eh. Sabi niya, oh. Pero bibigyan ko lang kayo ngayon ng bukas. Why? Kasi 10 lang ang kailangan ko. Hindi naman natin pwede lahat kayo. Kalahati. Diba? Nakausapin niya, nag-invite sa inyo. Ang pangalan ko, Mark Anthony Cruz. Tandaan niyo yung pangalan na yun. Dalkada ng mga naging milyonaryo dito, most of them, 85%, nung umupo dyan, ang speaker, ako din. At alam mo malupit, nung umupo ka dyan, ang speaker, ako din. Gets hindi? Napakagwapo ko, pre. Diba? Gwapo, mayaman, kotse, ganda ng buhay. Nasiyo na ang lahat. At ang pinakamasarap kung ba't nagusto ko ng front row, 4th and final, and 5th and final, pinakamasarap kumita ng masaya. With that, Mark Anthony Cruz, maraming salamat sa